Hi guys! Good morning. Hindi. Good afternoon pala. Ano ba? Ano na ngayon? Alas 2. Kasi ngayon hinihintay ko yung delivery, no. Nagpa-deliver lang kami ng grocery. Kasi ganun dito sa Russia. Ay, by the way, nasa Russia na pala kami, no. Dadating lang namin kagabi. Mating kami exactly dito, alauna na siguro. Ganun, pagod na pagod ako guys kasi kung nakita nyo doon sa last video, 'di ba? Umuulan, so basang-basa talaga ako guys kasi yung jacket ko is wala siyang wala siyang hat. Ito lang yung gamit ko. Nabasa talaga siya guys. Tapos na-stress na ako doon sa paglusot na namin. Actually, yung process ko pala doon sa border. Sa Estonian border is medyo natagalan ako kasi yung nag-interview sa akin na passport control officer is siya, no? Tinitrain siya. Pero okay lang sa akin kasi nag-i-English siya, guys. Hindi tayo mahirapan sa tumangkalisod mag-Russian, no? Sa Estonian border yun, ha? Nag-i-English siya. So, yun. After nun is, pagdating sa Russian border is, sobrang mabilis lang. Walang pila. Walang pila. So, dire-diretso ka lang doon, pasok. Tapos, doon sa Russian passport control officer, kung saan ako napunta, sabi niya sa akin, do you speak Russian? Ano siya? Ang ganda niya. Ano pa siya? Parang bagets pa siya. Parang kaedad ko. Sabi niya, do you speak Russian? Sabi ko na, a little bit, chut-chut. Sabi ko, chut-chut. And sabi niya, my English, chut-chut also. Little bit daw also. Yung English niya, sabi ko, okay. pero, most of, parang hindi talaga siya nag-English sa akin. Nag-Russian siya, no? Pero naiintindihan ko kasi yung, lang siya, basic lang yung ginagamit niya, no? Naiintindihan ko naman. Okay lang din. Mabilis lang. Tapos doon sa, doon sa Russian border, actually, kaya pala matagal guys sa Estonian border, kaya nakapila lahat ng tao kasi iniisa-isa nila ino-open yung mga luggage, no? Chine-check nila kung ano yung mga dala ng mga tao. Isa-isa talaga. Hindi nila, wala silang x-ray. Ewan ko. Ang x-ray nila is nasa kabilang side. Basta hindi nila ini-x-ray. Lahat na papasok sa Russia, isa-isahin nilang tingnan, gano'n. Tapos, yun, iniisa-isa kaya sobrang tagal. Tapos, sa Russian border is meron silang x-ray, no? So, yun, after ko na sa passport control, stamp man yan nila yung passport mo, no? So, after that is, doon ka na pupunta sa may x-ray, tapos, i-x-ray nila yung bagahe mo. Tapos, yun, kinabahan ako, no? kasi tinanong niya ako ba nung yung sa nag-x-ray. Sabi niya, basta hindi ko naintindihan kasi Russian ba. Tapos sabi niya, cash? Do you have cash ba? Sabi ko, I have rubles only. Sabi ko, yes, rubles. Tapos sabi niya, euro or dollars? Sabi ko, no. Wala talaga akong dala. Guys, meron na kaming 40 euro na dala. Tapos, ginamit ang asawa ko doon sa Estonia. So, wala talaga. 2 euro na lang naiwan sa amin, no? Kasi, bawal magdala ng euro, guys. Bawal magdala ng euro sa Russia. Sanction. Ayun. Tapos, sa rubles, wala namang problema. Basta hindi lalampas sa 10,000. Diba? Ganyan yun sa airport. Hindi ka dapat lalampas sa $10,000. Ganun. So, yun. Mabilis lang ako, no? Tinignan niya lang yung mga dinala ko. Tapos yun. Tapos yung asawa ko, tsaka madami sila doon. Madaming mga tao doon na stuck sila doon kasi pina-explain sa kanila yung mga dala-dala nila. Buti na lang ako hindi pina-explain, guys. Baka gituyo ba? Kasi foreigner ako, baka mag-struggle ako doon, magsulat-sulat ba? Kaya hindi na lang ako pina-explain. Mabilis ako. Yung asawa ko, 1 oras siya na stuck doon. Kaya yun, anong oras na kami nakalusot sa Russian border? 7 na yata yun. Kaya yun, grabe niya. Nahirapan pa kami kasi wala namang bus, wala nang ganun. Taxi na lang. Tapos naghintay pa kami ng taxi. Hanggang sa nakita kami ng taxi. Tapos yun. Anong oras na talaga. Sobrang hilong-hilo na ako. Ang sakit ng ulo ko, no? Grabe. Nakakapagod pag pumunta ng Russia, guys. Kasi ubos ang isang araw mo. Sa travel pa lang. Ay, anyways. Sana dumating na yung order ko. Nagugutom na ako, guys. Gusto kong kumain ng Gusto ko minom ng gatas. Nagugutom na ako. Gusto ko magkape. Kaso lang parang wala kaming kape dito. Sana dumating na yung order. Uy. Para pakita ko sa inyo ano yung mga in-order namin dito. And may cashback siya. Explain ko later. Waiting sa order. Tingnan nyo guys. Diyos ko, nag-snow talaga dito ng bonggang-bongga, no? Kita nyo yan.
Kanina, ang lalaki ng butil ng snow. Ngayon, tingnan nyo, oh my God. Ang lakas pa ng hangin. Ay, Ginoo ko. Kita nyo ba yung mga butil ng snow? Ang laki, di ba? Kanina, mas malaki pa yan. Asa na ba yung delivery? Uy! Nagugutom na ako, no? Pero meron pa naman akong itlog. Remember nyo yung kinain ko na itlog sa may ship? Meron pa yun dito. 2 araw na yung itlog. Okay pa man siguro yun. Kainin ko yun. Hinihintay ko na lang talaga yung delivery ba? Sabi meron pa naman siyang time. Within 1 hour. Walang bayad ang delivery. Yan. Diba? Ang galing. Tapos may cashback. So guys, dumating na yung order. Late siya ng mga 5 minutes, ganun. Pero okay lang, no problem. Kasi nag-snow sa labas, no? So yan, tumawag yung asawa ko na yung order daw na nasa labas na. So, nagsuot pa ko ng damit kasi akala ko lalabas ako. Kasi dito sa Russia, no? Meron silang parang domaphone tawag nila. For example, since nandito kami sa pinakataas na floor, so sa baba, ay yung mga apartment kasi dito, hindi mo siya mabubuksan, guys, no? Hindi mo mabubuksan yung kung wala kang code, ganun. Tapos, pwede kang magtawag doon sa baba, i-dial mo lang yung apartment number, ganun. Tapos, tatawag sila directly dito sa pinto. Tapos, wala man kami noon, sira. So, yun, kailangan maghintay talaga yung yung mga delivery, no, kung mayroong papasok sa apartment pa, tapos pasok rin sila, ganun dito. Kaya yun. Pero okay lang pag tingin ko sa labas nasa labas na pala siya ng pinto, no. Sa asawa ko tumawag kasi doon sa number niya. So let's see. Let's start dito sa mga ito, no, mga panglinis ba. Dami pala niya in order. Taon na hindi yan. Apat na ganito. To siya, no? Tingnan nyo. Meron siyang di ba? Parang stove. Panglinis ng stove, ganon. Panglinis-linis ng mga tiles, ganon. Siya? Soda ba? Soda. Kuskus mo. Kuskus, ganon. Tanggal lahat ng sebo. And then, nag-order din siya ng ng isda. Hala, tingnan nyo yan, no? Yan siya, no? Nag-crack. Basta nagka-crack yung mga yung mga paint pag malamig, tapos biglang iinit yung room kasi merong heater. Kasi pag umaalis kami, ina-off namin yung heater, no. So tapos pagbabalik kami, pag on, sobrang lamig ng walls, tapos magka-crack siya, ganun. Isda. Mintay ba pangalan? Mintay. Isda. Parang tagal ko na hindi kumakain ng isda. Then, ang bigat naman. Uy, ginoo ko. Ganyan natin ang real life. Crab stick, guys. Mahilig ang mga Russian sa crab sticks, no? Galing. Kapusta. Nag-order ako ng maliit. Tingnan niyo. Siya? Cabbage. Sauerkraut in German language. Tapos gatas. Tapos ito is Ryazhenka. Yogurt siya, pero parang yogurt para sa mga bata ba. Para siyang kefir. Kung alam niyo ano yung kefir, mild version ng kefir, parang yogurt version ng kefir, ganun. Ayoko kasi ng kefir, parang sobrang lang ng kefir, sobrang hindi kaya ng panlasa ko, no, ganun. Kaya ito na lang binibili ko. Kaya dyan pa. Look, to? Skidka. Discount. Skidka, yeah, discount. Next is tumawag ng aking asawa, Bel. Chicory, guys. Chicory is kape siya. Hindi siya yung kape na gawa sa kape. Gawa siya sa flour. Tingnan nyo. Black. Diba? Siya parang healthier version na kape.
Pero natikman ko sa asawa, ibibigay niya kasi ito sa mga kaibigan niya doon sa Finland. Siya, healthier version ba? Mapagbawal ka sa kape, ganun. Ito yung iinumin mo. Diba? Kaya lang. Actually guys, dati pala like century ago, ang chicory ginagamit siya para ma-stretch ang supply ng kape kasi mahal ang kape dati no. And may shortage no, and sa mga maiinit na country lang tumutubo. So gumagamit sila ng chicory and minimix sa coffee para at least tumamid daw. Dati din daw na experience ng asawa ko no, na nasa train sila, bumili yung mama niya ng isang baso ng kape and sobrang mahal daw. Tapos yung kape is very watery, parang konti lang yung kape na nilagay, ganun. Ganun kamahal yung kape dati no. Chornogolovka. Ano ito guys? Baikal. Para siyang soda siya pero lasang pine tree. Yes, lasang pine. Pine tree? Nakatikim ka na ng pine tree. Lasang pine. Tingnan nyo. Meron siya, di ba? Malalasahan mo talaga. Amazing. Di ba? 1 liter lang. Ang cute na. Ang liit pala ng 1 liter, no? Sobrang liit. Tapos, doshirak. Emergency food. Pag wala tayong pagkain, kagaya ngayon, wala akong pagkain. Noodles, ganyan. Emergency food. Pag walang pagkain, parchment. Ang dami, wait. Bibilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect. Kompleto siya. Next is bumili rin ako ng cucumber. Kalimutan ko sa Tagalog. Cucumber. Nakalimutan ko. Naunsa naman na. Kalimutan man. Tapos, mandarin. Yay. Soda. See? Pwede mo siyang gamitin sa paglinis, sa pag-bake, kahit anong bagay. Soda. Kasi wala kaming ganito. Tapos nag-order din ako ng paprika, guys. Na-amaze ako. 149 rubles na ito. So, around 1 euro 49 cents. Ganon. And then, 190 grams na siya. Ang dami na. Yun sana bibilihin ko yung sa sachet. Tapos, na-realize ko, nag-compute ako, parang, ang mahal. Ito, mas mura pa siya, as in. Parang yung sachet ang bibilihin ko, compare dito, parang magdo-double price siya, no? Kaya, ito na lang. Next is, smetana, guys. Sour cream. Paborito ng asawa ko. Paborito ng mga Russian sour cream. And then, cake. Siyempre, cake is life. Para siya. See? Ang laki. Kita ko. See, guys. Diba, cake? Mura lang ito. Parang 7 euro lang yata sa euro. Naku, sa Finland, di ka makakabili ng ganito kalaki, guys. 7 euro, no? Triple price, ganun. Tapos guys, since winter ngayon, so malamig dito sa balcony. So yung balcony yung ginagawa naming ref. Siyempre, meron kami ref, pero yung ref namin is pang siya? Pang sasakyan na ref. Pang camping ba? Ganun. So, hindi naman siya inon. Malamig naman sa labas. Hindi naman siya as in frozen na lamig. Ano lang siya plus 0 siguro ngayon kasi nag-snowman. So yun, ilalagay ko ito sa labas, sa balcony. So ito. Ito lang yan. Yan. Ang gata, syempre ilalagay rin natin. Ilalagay ko to lahat. Ay, ito hindi. Diba? May ref na tayo, Sobrang laki ng ref natin. Yung buong balcony. Ano pa ba yung kailangan sa labas? Yung isda is lulutuin ko yun ngayon, no?
Lagay muna natin ito. Ay, kakain ako nito ngayon. Tsaka, kain ba kami? Hindi muna. Ito. Ano pa ba? Yung mga, okay. All good. Kain na tayo. Uy, gutom na ako. So, yung order lahat guys, ang presyo nun is 2,846.60 rubles. Tapos, merong cashback na 25%. Yes. 25%. So, maminusan yun siya ng 624 rubles. Diba? Ang laki. Tapos, libre yung delivery, pero yung tawag nito, yung pag-collect ba, yun yung may bayad, 59 rubles, diba? Diba, ang laki ng ano nila, mayroon silang pa cashback, imagine, 25%. Kaya yun, nagpapadeliver kami. Syempre, ang may mga cashback lang is yung pag nagpapadeliver ka or pag nag-pick up, ganun. Diba ang laki? So, yan guys, ito lang kakainin ko, no? 3 bread, isang itlog, tapos yung sauerkraut, kapusta. Yummy. Tapos itong simitana. And then itong isang mandarin. Walang kape guys. Ay. Ano tayo na. Adik na ako sa kape. Ganito sila, no? Dahil mabubuhay yung asawa ko. Ito lang ang kakainin. Itong smetana, itong sour cream, at saka tinapay. Yan lang. Kaya niyang mabuhay, guys. Ito talaga yung culture shock ko dito nung first time ko dumating dito sa Russia. Kasi ito lang yung pinakain ng asawa ko sa akin. Siyempre, na-shock ako nung pala yung kinakain nila. Pero kumakain din naman kami ng rice, guys. Pero minsan lang din ako magluto. Pagod ako magluto. Ayoko magluto. Joke. Pero meron kasi pagkain na hindi bagay sa kanin. Yan lang. Ito yung namimiss ng asawa ko pag nasa Finland kami ng smetana. Tapos, kapusta. Oh my God, I love this so much. Gustong gusto ko ito, no? At first, ayoko ito kasi ano ito, no? Parang siyang fermented ba? Hindi mo siya fermented. Parang inasinan lang naman ito. Inasinan na cabbage. At first, ayoko to hanggang sa nagustuhan ko kasi palagi kong kinakain. Masarap siya. Ba't matamis? Nilagyan ng asukar? Baka may asukar, no? Sarap. Finally, nakakain na rin. Sinabihan ako ng asawa ko na kumain. Kumain kasi siya. Kinain niya yung isang itlog. Sinabihan niya ako na kumain ako. Sabi ko, later na hihintayin ko yung order. Matamis man siya, uy. Sarap yung yung walang asukal. O baka sobrang tamis ng carrots. Kain muna ako, guys. Guys, ito naman. Nagmukbang. Mukbang pala yan. Kainin natin itong cake. Diba? May cake kahit walang birthday. Sana all. Tapos, ito yung inumin ko. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake muna. Perfect. Ito itsura niya. Yummy. Super healthy ito, no? Wala ba tong sugar? Milk lang talaga at saka yung tawag nito good bacteria. Good bacteria. Yung parang nilalagay nila sa mga Yakult ba? Yung sa mga yogurt, di ba nilalagyan nila yung mga bacteria. Good for your guts. Yay! Yay! Yan. Nice. Happy, happy, happy. Diba? Cake lang nakakapagpa-happy sa akin. Kami lang naman dalawa ng asawa ko kakain ito, guys. Wow. Kuha tayo nito.
Let's try. Sarap. Ang sarap niya. Sarap. Sarap. Ang sarap. Sobrang creamy. Ang sarap. So, yun lang guys. Thank you for watching. Thank you for watching this vlog. Bye.